ko mga kaigsunan, malipayan nga pagpakiguban kaniyong tanan karon ning lang yugto no sab ning atong tulumanon tingog sa paglaom special edition nga magatagi kini sa pulong sa Dios nga ay kini pinagiso sa Sabbath School quarterly lesson nga naplastar kini pinagiso sa Sabbath School Department of the General Conference of the Seventh-day Adventist Church. Mga pinangga ko mga kaigsunan ato ni pagadugukan pagisgutan karon ang suhito nga nagkanayon ay royal priesthood, ang pagkaharianong saserdote. Higalag mga pinangga ko mga kaigsunan usa kini ka manindot kayo nga topiko pero sa di pa natamo pa rin sunahan. Gusto na ko ipibalokan ninyo nga karong Sabado, kauban ko ninyo dinhi sa Lungaog Seventh-day Adventist Church alang sa mga youth fellowship, sa usa ka youth fellowship sa atong mga kabatan-unan mga kaigsunan o preparasyon usab sa usa ka dakong sambunot sa katarungan mga kaigsunan nga pagabuhaton pagkadomingo dinhi sa Maparat, Compostela, Combal Province. So dinhi nato sa pagadugukan o pagatan-awon mga kaigsunan, pagatutukan pagayo og musaon ni siya pagplastar karon, no? So sa kasamtangan usab ang nagbahin ng LCM mga higalang ubang mga LCM personnels dinhi pod mag fellowship sa ato mga kapamilya kaigsunan dinhi sa Valencia City. Dinhi sa mini gym sa Valencia Central Elementary School. Okay, so idapit po ng tanan nga magtapok, magkita din sa maong venue sa mini gym sa Valencia Central Elementary School sa Valencia City. Okay, so parenta mga pinangga ko mga kaigsunan a royal priesthood pero sa dili pa ato sa nipatiliwadag sa kapagampo. Magampo ta. Dalagon og balaan mo nga Dios nga naikaw sa gitasan sa mga langit. Daghang salamat Ginoo sa mga panalangin sa pagpakiguban mo kanako. Ikaw mo ang Dios nga walay katapusan. Salamat po sa imong pagpanalangin sa tanang mga naminaw. Ikaw mo ang dalaygon ug pagasimbahon nga Dios hangtod sa kangturan tungod kay wala ka malimot sa pagpakaon kanamo ug sa katanan nga naminaw ug sa mga donors ug sa mga sponsors. Ginoo kami nangaliw po nga kaalam nga langit nun among mabatnan ug ihatag ang kadasig ug kaligon sa tanan nga mga naminaw. Ang kaalam nga langit nun mapasabot ug masabtan unta ang imong kamatuoran ug magkinabuhian kini. O panalangin po din taon ang tanan nga mga nagasuportan ini nga programa, ang tanan mga kapamilya ug ang kaigsuonan nga nagapaluyo. Ug ang tanan nga mga GDL kon group discussion leaders, mga officers sa iglesia, ikaw magapanalangin kanila o kining tanan amahan o bas kapasalon sa mga sala among gilauman nga madawat pinaagi sa ngalan ni Jesucristo nga among maluluwas. Amen. Okay mga pinangga ko mga kaigsunan, usbon ko a royal priesthood ang ato pagisgutan karon nga suheto mga kaigsunan. Ato nasabtan nga ang kinabuhi mga higalag kaigsunan sa atong magsusulat nga pagatunan karon kang San Pedro. Okay? Ang key text nato mga pinangga ko mga kaigsunan makita nato sa 1 Peter chapter 2 verse 9. Nagkanayon. You are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, in His own special people, that you may proclaim the praises of Him who called you out of darkness into His marvelous light. Higalag mga pinangga kung makiksunan atong tunan pag-ayo atong tutukan pag-ayo ug unsa ang plano sa Ginoo para sa makatawhan sa Israel as a whole nation ug unsa man tong plano sa Ginoo sa makatawhan sa Israel as a whole nation maupod ang iyang plano para sa mga Gentiles sa mga kaigsunan nga gilipasok sa pagdawat kang Ginoong Hesus is a personal nga maluluwas. Gipakasama kini ni San Pablo usa ka grafting. Gigraft ang ihalas nga olibo ngadto sa olibo gyud mga kaigsunan para makapadayat sa pagtubo. So, usbon ko ug sa plano sa Dios para sa katawhan sa Israel as a nation, mao po yang plano para po sa kinatibuk-ang katawhan sa tibok naong sayuta. Okay. So, ang atong pagadugukan karon mga kaigsuonan, Apostle Peter was just trying to explain the characteristics of God's people who are waiting for the coming of Jesus Christ. Sa mga katawhan sa Dios nga nagapaabot siyang pagbalik mga kaigsunan, sila mao mga katawhan nga gitawag og mga priest, mga pari that must light up the world. Kung ang mga katawhan sa Israel dati as a nation, sila ang mag-iwag sa suga para sa mga Gentiles. The same sa atong mga katawhan karon, when God is calling you, when God has called you to be part of this church, meaning you have a very simple and solemn purpose nga mahimo kang suga sa mga katawhan sa imong palibot nga napas kangitngitan. Okay.
Sa First Peter chapter 2 verses 1 to 3 mga kaigsunan, Peter here is trying to explain what is a Christian life kung sa may Kristohanong kinabuhi. Then sa First Peter chapter 2 verses 4 and 8, 4 up to 8, giyang gi-emphasize that we are a living stones. O sa First Peter chapter 2 verses 9 to 12, we are the people of God. And who are these people of God? Kinsa ni mga katawhan sa Dios? They are the people of the covenant. They are the holy people. They are the people that lights up the world. Muna sila mga katawhan, mga kaigsunan, nga nagasuga sa kalibutan. So, dinhinining taknaa mga pinangga ko mga kaigsunan, atong masabtan, atong mahinuktukan o atong maninaw, pag-ayo ang buot ipasabot mga kaigsunan. Now, unahon na to sa pagtutok mga kaigsunan kini gitawag og Christian life. Kristohanong kinabuhi. Sa sulatan ni San Pedro sa 1 Peter chapter 2 verses 1 up to 3, matud pa ni San Pedro, therefore rid yourselves of all malice and all deceit, hypocrisy, envy, and slander of every kind, like newborn babies, crave pure spiritual milk, so that by it you may grow up in your salvation. Now that you have tasted that the Lord is good. Sa Bisaya pa mga kaigsunan, salikway gikan sa inyong kaugalingon, ang tanang mga malisya, tanang mga pagpanglimbong ug pagpakaron ingnon, ug ang pagkasina, masinahon, ug ang pagdumot, pagpatay, ug sama sa usa ka bag-ong na tawo nga bata, kinahanglan mag-crave, mangita kag putli nga espirituhanong gatas nga pinaagi niya na motubo ka diha sa kaluwasan, labi na gayud nga imo nang natilawan nga ang Ginoo nindot, no, tamis. So buti pasabot ni San Pedro mga pinangga ko mga kaigsunan, in our Christian lives, sa atong Kristohanong kinabuhi, doon natay mga daotang kinaiya. O atong daotang kinaiya sama sa matud pa ni San Pablo, rid ourselves of all that is evil or that tries to deceive. Tanang pagkadaotan o tanang pagpanglimbong ato na isalikway. All simulations or insincerity, all envy, all slander, tanggalo na, kuhao na, gikan kanato. Ato nang isalikway mga kaigsunan. Then what's next? Human na to, biyaan ang pagkadaotan. So what's next? Magpabilin ng tang vacuum ang ato ang kinabuhi. Wala tayo i-replace mga pinangga ko mga kaigsunan. Unsa may sunod? Gibiyaan na nato ang tanan, gitalikda na to ang tanan. So unsa may itong ipuli sa itong life? Mga kaigsunan, si San Pedro matod pa niya, let's crave the spiritual food of God's Word. Like a newborn craves his mother's milk. Mangita yun ta mga kaigsunan, kinang ang pagpangita nato sa milk. And that milk is the Word of God. Muna itong pagpangita sa pulong sa Dios sama sa bata nga gigutom nga nangita og gatas mga kaigsunan nga iyahang parang doon na siya makaon manghigalag kaigsunan nga nagpaminaw. So ingon ana usab ang ato ang pag-crave sa pulong sa Dios. Kay kung biyaan nato ang kalibutanong mga buhat mga kaigsunan, pero dili nato pulihan sa kadasig sa pagtuon sa pulong sa Dios, I do not know kung makapadayon bata sa pagpangalagad mga pinangga kong mga kaigsunan. Dili ko sure. And I'm very sure nga ang uban ka nato mga luya. Para dili gyud mabakante nga to ang kaugalingon mga kaigsunan, we need the spiritual milk, and that is the Word of God. Because the spiritual milk represents the Word of God, and that can make us grow. Mo ni makapatubo ka nato mga kaigsunan. So by doing that, we are growing up in our salvation. Nagatubo ta mga kaigsunan. Then the next is enjoying God's kindness. Mapahimuslan nato ang kaayo ug ang kalulot sa atong Dios mga kaigsunan. So, when talking about the Word of God, in 2 Timothy chapter 3 verse 16, for all scriptures, gituga sa Dios mga kaigsunan para sa pagkorek, sa pagbadlong, something like sa 2 Timothy 3:16 usbon ko. That's why the author would like to say that thanks God we can get rid of all bad attitude and fill that gap with the study of God's Word that is useful for teaching, rebuking, correcting, training in righteousness.
So, ang pulong sa Dios may mupuli sa gap, may mupuli sa vacuum nga nasa to ang kinabuhi mga kaigsunan kung ato sa likoy ng pagkadautan. So, kadtong pulong sa Dios nga atong isulod sa tong kinabuhi, pinagi sa to ang utok mga kaigsunan tong ipakaon sa tong kalag. So, unsay may tabo ni nga pulong sa Dios, mahimong mapuslanon sa pagpanudlo, pagpamadlong, pagpanguriher, pagbansay alang sa pagkamatarong. That's what the Bible says. Now, another thing here, Apostle Peter is talking about living stones. Now, buti pasabot ni San Pedro mga kaigsunan, we are all living stones. Nahimutang living stone, nahimutang kabahin sa gambalay as a living stone. Atong paminawon, no? Matod pa niya sa 1 Peter chapter 2 verses 4 and 5. Coming to him as to a living stone, rejected indeed by men, but chosen by God and precious, ye also as living stones are being built up a spiritual house, a holy priesthood, to offer up spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. Subot pasabot ni San Pedro mga kaigsunan, kitang tanan mga bato ta. Kalipay nga ipahibalo ni Pedro nga we are given part to build up a church. Kitang tanan nga nahimong membro sa iglesia, mga kaigsunan, doon na tayo kabahin sa pagkapalig-on sa iglesia. Yes, we are stones, but we are connected and founded to the living stone, singular, and referring to Jesus Christ. We are also living stones, not because we are individually alive. No. We are living stones because we are connected to the big one who is the living rock, Jesus Christ. You look at this mga pinangga ko mga kaigsunan, makita ninyo din that Jesus Christ is the main stone. Si Kristo mo ang main stone mga kaigsunan. He is the base and the support of the church. That building is made up of living stones, and that living stones are us, who offer spiritual sacrifices that are acceptable to God. Siya ang pundasyon, siya gid ang haligi mga kaigsunan. Siya ang pundasyon, siya ang haligi, siya ang tanan naghatag kaligon, and we only trust in Him. We only connect ourselves unto Him. That's why we can stand as a whole. We can stand united because we are founded upon the foundation, and He is Jesus Christ. So, what are these spiritual sacrifices, mga kaigsunan? What are the sacrifices which are acceptable to God? Gipasabot ni San Pablo sa Romans 12 verse 1, the consecrated lives. Di San Pablo gyapon nagpasabot sa Hebrews 13 verse 15, the praises, the acts of kindness and helping each other, Hebrews 13:16. The material gifts that reflect the love and the consecration of the one giving them, Philippians 4:18. But pasabot ni San Pablo, baliko na ito mga kaigsunan, kaning consecrated lives, kining pinasahi nga kinabuhi, nga atong gihalad sa Ginoo, nga wa na gyud laing tag-iya sa atong kinabuhi. That is a sacrifice acceptable to God. Sunod kining pagdaig mga kaigsunan. Sunod kining buhat sa kaluoy o pagtabang sa usag-usa nato nga mga kahigalan o kaigsunan. O kini mga material nga butang atong girigalo gipanghatag uban sa gugma mga kaigsunan, mao kana makapahatag kanato og mga sakripisyo nga madawat sa atubangan sa atong Ginoo. The people of God, talking about the people of God, we are the people of God. We are the living stones connected to the rock which is the foundation, He's Jesus Christ. So we are God's people. Kita ang giingon nga chosen generation, royal priesthood, kita mga kaigsunan, nga mga pinili ni Jesus Christ. Sa Exodus Kapitulo 20, versikulo 24, versikulo 7, it's talking about the book of the covenant. Because Peter would like to say that we are the people of the covenant. According to the record here, then he took the book of the covenant and read in the hearing of the people, and they said, all that the Lord has said, we will do and be obedient. Matod pa mga pinangga ko mga kaigsunan, then he took the book of the covenant, iyan ko ang covenant, yang gibasa sa natubangan, o yan yung mga tao, tumano na muna. Kabalo ka mga kaigsunan, ang Hebrew word sa covenant is bireth. The English equivalent for the word of bireth is to cut the barrier. There is a barrier between God and man. Doon ay panagbulag sa Diyos o sa tao mga kaigsunan. According to Isaiah 59 verse 2, it's the sin
So kanang sala may nagbulag mga kaigsunan para makat ang barrier, there is a covenant. Nga matud pa kung tumano ninyo ni, there is a blessing. Doon ay panalangin mga pinangga kung mga kaigsunan. God made a covenant with Israel at Sinai. He was renewing the covenant He made with Abraham, Isaac, and Jacob. That was a conditional covenant. If they obeyed Him, they would receive the blessings of the covenant. If they didn't, they would lose them. Mga pinangga kung mga kaigsunan, magpabilin silang mga katauhan sa Diyos. Magpabilin silang mga special, peculiar people of God if they obey the commandments. Wala sila mag-obey, so nawala ang privilege. Nawala ang blessings, mga kaigsunan. Now here comes Peter is trying to introduce the Christian church as the heir of the covenant, who once were not a people but are now the people of God. We are the priest of the King. We are responsible for keeping and proclaiming the covenant. Buti pasabot mga kaigsunan nga gipailan sa time ni San Pedro ina po gipailan nga kung wala na tong the people of Israel as a whole nation nga mao ang covenant people, we ang tibuok kalibutan mga kaigsunan as a church of Jesus Christ mao na ang covenant people sa karon. We are the priest of the King. Kita ang maong sacerdote sa maong hari mga pinangga ko mga kaigsunan. Kita ang gitawag mga kaigsunan og holy people. We are called as holy people according to 1 Peter chapter 2 verse 9. But you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, His own special people, that you may proclaim the praises of Him who called you out of darkness into His marvelous light. Higalag mga pinangga kung mga kaigsunan, think of this. Ikaw mga pinili nga kaliwatan. Harianong saserdote, balaan nga nasod, iyang kaugalingong pinasahi nga katawhan, aron mag-proclaim, magmantala sa mga pagdaig, sa mga kayuhan, may tungod kaniya, nga nagatawag kanimo gikan sa kangitngit, ngadto sa katingalahang kahayag. Kani nga statement, mauni ang statement sa Ginoo siyang covenant, ngadto sa mga katawhan sa Israel. But they failed obeying the covenant. Karon kini na po nga covenant, gihatag na po sa Ginoo, giproclaim ni San Pedro para kanato sa atong panahon karon. Nga pag-ingon the holy people, chosen generation, but pasabot God has made the privileges of responsibilities of the Hebrew nation available to the Christian community. Sa una, katawhan sa Israel mga kaigsunan as a nation. Pero karon, brethren, I would like to tell you, tanan gitagaag tsansa mga kaigsunan nga maka-enjoy sa privilege and responsibilities of the Hebrew nation. Ang pagka-royal priesthood kaniadto gisaad gadto sa mga katawhan sa Israel, pero karon gisaad na pod para sa mga katawhan nga mga Kristohanon. Ma-Israelinhon ka magmahintil ka man, Mahudiyo ka magmahintil ka man, you are in the privilege, equal privilege to become priest of God. So they must offer the spiritual sacrifices that are mentioned in 1 Peter chapter 2 verse 5 to God. God said you're a holy nation. According to Peter, dili na siya holy nation nga Israel nation. The nation of the people of God comprising the church. So the church here is the people of God that shows God's holy character on earth. Mara na yung iglesia karon ng mga katawan sa Dios nga na membro siyang iglesia nga nagpakita mga maayong kinaiya sa kinaiya sa Dios ngadto sa katawan sa yuta. When God said His own special people, in other words, Christ bought the church with His blood, He considers here His precious possession in a special sense. So higalog nga kaigsunan, we are the peculiar people of God. We are the royal priesthood of God. When talking about the people as the people of God, unsay purpose sa Ginoo nga gitawag ta niya as people of God? Brethren, sa 1 Peter chapter 2 verse 12, having your conduct honorable among the Gentiles, that when they speak against you as evildoers, they may by your good works which they observe glorify God in the day of visitation. Matud pa mga pinangga ko mga kaigsunan, having your conduct honorable among the Gentiles, kinahanglan dungganon imong mga buluhaton, mga kinaiya pag ginawi at tubangan sa mga Gentiles, that when they speak against you as evildoers, kung ila kang pasangilan nga daotan ka, they may, mahimong sila pinaagis imong mga good works, nga ilang nakita kanimo, daygon hinuon nila ang Diyos.
sa adlaw sa pagluaw, paghukom mga pinangga kong mga kaigsunan. So, the issue here is the character of people that lights up the darkness of this world, in the darkness of this world, mga kaigsunan. Brethren, I would like to tell you, since we are the heirs of Israel's old covenant, we are also responsible for fulfilling their mission. O kung sa mission sa mga katawhan sa Israel kanito, we have to do it now. Atong i-fulfill, atong tumanon mga kaigsunan, the Israelites was given the privilege to become the light among to the Gentiles. The same. Sa atong panahon karon, we are given the privilege to become the light of the world around us. So we are also called to share about God and about all that He has done for us through Jesus Christ. Abi ninyo mga pinangga ko mga kaigsunan, kana nga buhat, gibahin og duha ka mga butang. Number 1, our preaching. Number 2, our acts. Kumusta atong pagwali mga kaigsunan? When talking about the way our preaching, meaning, you may proclaim the praises of Him who called you. That's verse 9. But in verse 12, our acts. They may by your good works which they observe glorify God. Makakita sa inyong mga may binuhatan, daygo nila ang Diyos. Sa to pa, kung magwali lang ka mga kaigsunan nga way maayong binuhatan, ayaw na lang. Kung na po kay maayong binuhatan nga wa po kay pagwali, ayaw na lang po. Uba na ang duha mga kaigsunan. Nagwali, nag-share, by words, nag-proclaim sa mensahe, inubanan sa mga maayong binuhatan. That becomes the light of the world. Nahimo ka ng kahayag sa kalibutan, mga pinangga kong mga kaigsunan. Usbon ko, kada bitawng preaching og acts sa Matthew 24:14, when this gospel of the kingdom shall be preached into all the world and shall be a witness unto all nations, and then shall the end come. Duha ba ya mga kaigsunan? O kining may balita sa gingharian sa mga langit, mangwali sa tibuok kalibutan, o mahimong saksi alang sa tanang kanasuran, then God will come again. Sa preaching mga kaigsunan, that is proclaiming to the whole world about our faith. But in witnessing, that refers to our acts, to our conduct, to our attitude, to our behavior, to our characters. Kung giunsa na to, pag-portray, pag-translate, ang mensahe sa Dios sa mga kaigsunan dinhi sa atong kinabuhi. And that is the big question mark there, if we cannot do it. Otherwise, we don't become the light of the world. The Lord said, you are the light of the world. That is the very purpose nga nung gitawag kaniya sa mahimong kabahin sa iyang katawan sa Dios. Finally, mga pinangga ko mga kaigsunan, si Sister Ellen White sa Counsels on Stewardship, Section 15, Chapter 67, Paragraph 346, matod pa niya, Christ came to give to men the wealth of eternity, and this wealth through connection with Him, we are to receive and impart not to ministers only, but to every believer. Christ says, the world is enshrouded in darkness. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Everyone who truly loves God will be a light in the world. Bisayaon na to mga kaigsunan. Matod pa ni Sister White, si Kristo mianhi sa kalibutan sa paghatag sa iyang mga katawhan sa bahandi sa walay katapusan nga mga butang. Og niini nga bahandi pinaagi sa pagpakigdugtong nato ngadto kaniya, madawat nato og ato pong mapahat ngadto sa uban kini nga bahandi. Dili lamang kay ngadto lang sa mga ministro or mga pastors, kundili sa tanan og sa matag ni tuo or magtotoo. Si Kristo nagkanayon. Ang kalibutan gipalibutan sa dakong kangitngit. Himua nga ang imong kaugalingon may mahimong kahayag nga musidlak atubangan sa katawhan. Aron makita nila imong mga maayong binuhatan ug ilang daygon ang imong amahan nga naa sa mga langit. Ang matag usa nga tilud-anay nga nahigugma sa Dios, mahimong usa ka suga niini nga kalibutan. Brethren, I would like to invite you for a simple meditation of ourselves. Am I the light of the world? What am I now and who am I? Nahimo ba kong suga sa mong silingan? Nahimo ba kong suga sa mong pulianan? Nahimo ba kong suga sa simbahan?
you must be the light of the world. Ang Ginoo magapanalangin kanimo. Okay, mga higalag kay sunano wa namo gitay panan pero sa di pa gusto na ko pibalokan ninyo nga today ang LCM team makikitagbo sa tanang mga LCM family members dinhi sa Valencia City alang sa Special Sabbath Fellowship dinhi sa mini gym sa Valencia Central Elementary School along the highway sa Valencia City. At the same time sa Lungaog Seventh-day Adventist Church usa ka youth fellowship mga kaigsunan nga pagahimuon alang sa tanang mga kabataonan sa tema nga nagkanayon The Road to Forever. Then, another thing is, pagka Domingo mga kaigsunan usa ka dakong sambunot sa katarungan, depensa sa pagtuo nga paghimuon dinhi sa Maparat, Compostela, Cumbal Province. So, alauna mga kaigsunan, pero I don't encourage you to go there. Para gamay ra kog risgo, gamay ra kog bantayan, ay na lang magpangadto mga kaigsunan. No? Aning kamot mi nga ma-live siya sa FM, sa upat kinato ka mga radio stations. Malive po siya sa live streaming sa www.lcm-philippines.org o malive po siya sa Facebook page LCMBN. Sa video, doon ay video live coverage. Para dili na mo mangadto mga kaigsunan kay risky kaayo ang inyong life kay mga bot na siya og gabi maabtan mo ngit-ngit dito. So dili ko pasalig ninyo. Kay gabi na kayo, may kasakyan pa uli, so risky kayo. Problema mo kayo ana. So ana na lang so gipaningkamutan na mo ang tanan nga mabati ninyo sa radio, mabati ninyo sa internet live streaming, makita pa ninyo sa LCMBN Facebook page para dili na mo mangadto. Kung hinay ang signal sa radio ato mo sa Facebook, ato mo sa internet, so tanaw ninyo dito. Pero ampo lang yun mo nga atong signal tanan kusog pagka Domingo para ma-clear yun ninyo tanan, madunggan yun ninyo tanan. Okay, thank you very much once again. Wala tayo panahon sa pagkikuban kanimo sa ngalan naman kanimo nga akong kapamilya kan Jesus Christ nga to ang great provider. Ako sabi niyo ang kapamilya ni mong ulipon sa pagwali sa may balita. Pastor Israel Villiver the First magaingon kanimo malipayong adlaw igpapaulay.